muli sa ating segment sa araw na ito, Usapang Intelektual. I'm your host, MM Merido. Ngayon, we are all blessed to have on our show a very bright intellectual in the realm of cyber technology. Right now, siya na ang president ng Robert McChesney Fans Club Philippine Chapter. And siya nga rin naging estudyante ni Robert McChesney nung dati pa. Pag-uusapan natin ang mundo ng internet at ang sinasabing promise na magbibigay ng tunay na demokrasya sa ating lipunan gamit ang bagong teknolohiyang pangmasa. Totoo ba o hindi? So let us all welcome to our one-on-one talk, Mr. Maximilian Ko. Magandang umaga, Mr. Ko. Magandang umaga, MM. Ayan. So let me get down to the point. Ano ba ang tingin niyo sa internet o sa World Wide Web? Honestly, MM, akala ko talaga sobrang okay yung internet. Akala ko talaga it gives you so much promise about all the wonderful things in society na parang with this technology, with this new technology of mass media, maggagawa tayo ng better society. Pero hindi pala. Yung pala, pinaasa niya lang ako. So bakit naman? I mean, ano ba naging problema or ano ba yung mga inaasahan mo? Kasi MM, ako yung naging isang biktima. Isang biktima ng pag-asa. Umasa ako na ang internet ay tunay nagbibigay ng demokrasya sa ating lipunan. Demokrasya in a way na, kasi isipin mo, it's the internet. Ang internet free for all, pasin madali lang makapasok ang kahit sino sa internet. At kung sino may free access dito, any individual can enter and actually make a site na very relatively yung cheap lang yung cost niya. Na-imagine mo ang pwedeng mangyari. We are actually free in this certain field na equal tayo sa cyberspace. That hindi na madodominate ng mga corporate, media establishments o ang ating society. Ngayon, free for all na siya. At hindi na maghahari ang mga current big shots sa dito. Pero hindi ba yun nang nangyayari ngayon? Kasi the sad fact is, this is not what's happening. Na kahit sabihin natin na free for all in pwedeng magkaroon ng free competition yung markets, hindi nangyayari dahil yung playing field hindi leveled. Makikita natin na nandyan pa rin ang mga corporations, nandyan pa rin ang mga big media corporations that are actually controlling the market. Na hindi nga totoo na ang mass communication ay totoong free for everyone. Ayun nga, so adding to that, makikita natin sa internet that with the existence of the internet, slowly we're giving avenue for these media companies to actually merge together, to combine, and to actually build partnerships to actually dominate the internet playing field. So, yun nga, nandyan pa rin sila, mas lalo silang nagdo-dominate at naging avenue na sila for becoming bigger and actually getting hold of everything. So, paano naman mangyayari yun? I mean, paano naman mas madaling mapipenetrate nila ang internet market? Kasi, ganito po yun, MM. Kahit masasabi natin that the internet threatens the existence of these current corporations, paano natin masasabi yan? So, explain ko I'll give you an example. So, itong example natin, yung, let's say, the corporations of telecommunication. So, dati parang kung saan ba sila kumukuha ng profit? Kumukuha sila ng profit sa mga tawag, sa mga, let's say, calls abroad. Pero ngayon, makikita mo, with the rise of the internet, makikita mo, mas mura na ang tawag. Minsan, mura to libre. So, paano na sila mabubuhay? So, it threatens their mere existence. So, how do they penetrate the market? They actually find ways to actually partner, to actually merge with other companies. So, makikita mo dito na some of our telecommunication companies are actually going into or investing on internet service providing internet services. So let's say makikita natin yung PLDT, nagkakaroon na sila ng mga DSL connections. As in, dito na sila, nag-e-expand na sila to the internet. Makikita mo na rin yung Bayantel. Dati, telecommunications lang sila, pero they are now expanding also into the internet arena. So, marami pa yan. It's not only the telecommunications. We can see when it reaches the radio, when it reaches TV, kung nakuha ng internet ang mga functions nila,
mawawala na ang services na pinoprovide ng mga corporations na to. And that is a big threat. That's why, in order for them to actually live, or these corporations to live, they need to collude, they need to merge, and they need to dominate. Ano nga, dominate? Parati kong sinasabi, they need to really conquer the field. Sabihin natin, competitive nga siya, na everyone can enter. So, if it's competitive, the market would choose who would win or not. Ayun nga, I think it's just a very unfair advantage for them kasi malaki talaga sila. And that these people, these let's say normal people who want to get into the market, kalaban nila sobrang giant na dito. Yan. So sandali lamang meron tayong caller at sasagutin lamang natin. Hello? Hello po. May tatanong lang po ako sana kay Ginoong ko. Ayun. Maaari po bang malaman ang pangalan nila? Sheila po. Ayan. So sige Sheila, maaari mo nang itanong. Ay, you mentioned na ang internet ay isang bagong field kung saan mataas ang competition ng mga tao dito. Paano naman nila mag-dominate yung market kung marami silang competition from the public? Good question, Sheila. Wait lang isipin ko lang So, good question, Sheila. Makikita naman natin na ang internet, these corporations, they buy time. Bumibili sila ng oras sa mga portals. So ano po ba yung mga portals? Yung mga portals ay mga lugar, mga internet places, katulad ng mga Yahoo, MSN, AOL. So these are the places where they buy time. Paano ba nila ginagawa yun? Kasi dito sa mga internet websites na to, they also host search engines. So mga search engines na to, whenever you do search for anything, parang kung bibili ka ng bahay, bibili ka ng product, lalabas parati ang mga corporations na to, yung mga products nila. But you will not see yung mga tao, mga normal people, or mga normal individuals who want to get into the market. Sila na ang nagdo-dominate kasi they pay a big sum to actually make their presence known. Also, they place ads. They place ads there. So, alam nyo ba yung cookie? The technology of cookie, whenever you search something, nandun na, matatrack na sa computer mo. So, kung mahilig ka sa mga gaming, malalabas lahat ng mga ads about gaming sa mga websites na nasa search mo. This in turn makes them dominate the market kasi sila yung may kapasidad na magbayad at mag-spend for these things, unlike other people. Okay, Sheila? Salamat po. Nalinawan na po ako. Ayan, so balik ulit tayo kay Mr. ko, Ano po ang masasabi niyo sa development ng internet at ano ba yung nakikita mong future nito? Ayun nga. So, to conclude so I think, sa totoo lang, masasabi ko that the future of the World Wide Web ay nagsisimula pa lang. So, like, sabi nga ng aking super idol na si Robert McChesney, na parang nasa Stone Age pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo, at nagde-develop pa. A lot of things hindi pa natin i-explore. Parang even social networking sites, hindi pa natin na-explore ng mabuti kung paano ba talaga nag-work and paano ba talaga sila nagdo-dominate. And truthfully, makikita naman natin na tama naman yung current predictions natin na talagang nado-dominate nga talaga sila. But maybe I'm not excluding the reality na maybe there would be democracy in the internet. Maybe there would be social power to the public. However, right now, yun pa rin nakikita ko. So, ayun lang. Ayun, and they would add ko na lang that they will always be aggressive in actually advertising. Ayun. Ayan. So maraming salamat, Mr. ko. Maraming salamat, Evan. Thank you.